Magandang gabi. Bigyan natin ng isang magandang reaction 'tong reaction video ni PH Update. Okay, simulan natin 'to. PH Update, ipasok mo. At siguro tapos na yung bakasyon ni Madam, no? Kaya nagparamdam na siya. Ayun na nga, gusto natin na pasadahan na mabilisan itong mga banat nito. Ito kasi siga dun eh. At tinitrigger ho tayo nitong si Larry G. Ito, sinasabi niya, dinala daw ho ng mga Ilocano ay ang mga kababayan nitong si Marcos Jr. or itong si Vice President Sara Duterte. Nung chinek ho natin, nagkalitaw-litaw, malaking bahagi ho ng Norte, ang dinala ho nila si Binay. Nakikita nyo ho yan, Binay. O, Binay. Yung baluarte lang ho nitong si Amy Marcos. Yan. Yan yung yan yung tawag dito. Talaga to si Gadon. Anong tawag dito sa lugar na to? Nagpunta na ho tayo dito. Doon sa mayroong windmill, yan. Yung lugar na yan, doon lang ho talaga, yung may yellow na yan, yung may yellow ho sa pinakataas. Yan sa katabi, yun na, yung sa pinakataas na yan. Yun lang yung bahagi na yun, yung bahagi na yun, yung baluarte ng mga Marcos, yun lang hong nagdala sa mga Duterte. Pero karamihan ng Norte, yung Pangasinan, Tarlac, ang dinala ho nila, yan si Grace po. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, kaya wag mo kaming pabidahan na yung mga taga-norte, yung solid north kung tawagin, dinala ang mga Duterte noong 2016. Kung magsisinungaling ka na rin lang, ayusin mo na lang ka doon. Kaya sinampal ho siya ng katotohanan nitong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Ang malaking bahagi ho talaga na kumarga dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may bahagi ng Visayas at solid Mindanao ho talaga mga kababayan. Kaya para sa mga senatorial candidate natin, wag ho kayong mabahala. Pagka kinarga ho kayo ng Mindanao at medyo nakakuha ho tayo dito sa NCR, National Capital Region, itong mga medyo blue-blue dito, naku, sigurado, 100%, mananalo ho yung ating mga kandidato ng pagkasenador. Ito na ho mga kababayan, rekta na ho tayo. Dito ho muna tayo punta ho muna tayo dito kay General Diwata. Ito kasi pinaka-latest ngayon eh. Itong si General Diwata, nakikialam ho siya kaugnay doon sa mga pronouncement ni Tatay Digong. Hindi rin ho tumatawa yung mama na yan. Malungkot ho yan. Hindi ho marunong tumawa yan. Pakinggan ho natin to. Do you owe more than $10,000 in Canada on things like credit cards, payday loans, or lines of credit? Are your pag natapos yung mga tribunal nitong mga to, nako, kawawa itong mga to. Tingnan ninyo ang bawi. Sinampahan na po ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay pa rin ang kanyang sinabi tungkol sa pagpatay sa 15 senador. Inihain po yan ni PNP-CIDG Director Major General Nicolas Torres sa Department of Justice. Yes, si Torre, baka nagpapataas din ho siya ng sweldo. Baka nagpapataas din ho siya ng sweldo, kaya talagang todo ba na to siya, meron lang ho siyang marinig dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, talagang kinukulayan ho niya, no? This kahapon. Ayon kay Torre, wala na dapat po ang mga pahayag na patayan sa bansa na ginagawa lang joke ng dating Pangulo. Giit pa niya, hindi raw pwedeng maliitin ang mga birong galing sa bibig ng dating Pangulo dahil pwede rin itong seryosohin ng kanya raw mga taga-suporta. Binuwaltahan naman hindi naman kami mga tanga. Kami mga taga-suporta ni Tatay Digong. Yung mga nakikinig sa kanya na hindi taga-suporta, sila yung mga tanga. Pero kami mga taga-suporta talaga, yung tawagin ni DDS, hindi naman kami maniniwala dyan. Ito talagang si Diwata. Dating presidential spokesman Salvador Panelo ang pagsasampa ng reklamo ni Torre. Ayon kay Panelo, ignorante ang general at walang saysay ang paghahain nito ng reklamo at madali lang daw i-dismiss ang reklamo dahil wala itong legal na basehan.
Sa iba pang mga balita, handa raw tulungan ng Department of Migrant Workers, DMW. Ayun na nga mga kababayan, hanggang doon lang ba yung balita na yun itong si Ma'am DJ Chacha? Oy, Goyo, kung gano'n, punta na ho tayo dito sa ating pinakapaksa dito sa video na to, ang pag-urong ng yagban nitong mga congressman dahil siyempre no, nagpunta na ho sa Supreme Court yung ating mga iniidolong vlogger para questionin yung mga kabalbalan na ginagawa nila dyan sa TRICOM na yan. Ito, pakinggan natin itong si Robert Taze Barbers. Okay? If I may be recognized. Yes, the Honorable Barber is recognized. Mr. Chairman, I just would like to reiterate that the objectives or the objective of the hearing that the TRI committee is conducting is not to suppress the freedom of expression or the freedom of speech. In fact, we are all aware that this is provided for in our Constitution. And we'd like to respect and honor the right of everyone to his own opinion and to his own expression. Contrary to what others may be thinking, this is not in any way, Mr. Chair, a tool to suppress their expressions or their opinions on certain or several issues. Whether it may be in political point of view, or maybe economic point of view, or even other point of views. It's just a way of perhaps adapting what are the best practices of other countries in relation to the employment or deployment of social media platforms. Our take, Mr. Chair, being members of the 19th Congress, is to establish a set of rules conscious of course, the constitutional right to freedom of expression. Yung sa atin lamang po ay isang polisiya or framework na kung saan ay hindi magamit po ang mga social media platforms for spreading fake news or espousing disinformation, misinformation, or malinformation. And that is perhaps, Mr. Chair, what this representation would like to make it clear. No? Though there are some bloggers who have been hitting members of Congress, we don't mind. In fact, we don't mind if you start hitting us. Even if you do that 24 hours, 7 days a week, 365 days a year, that's your right. Bakit kayo nagpatawag ng hearing? Kung yung pagbanat pala sa inyo, hindi nyo mang iniinda. Ito talagang si Robert Taze Barber. So binubola mo na naman kami eh. Talagang pa-virgin effect ka na naman eh. But please, be careful with what you post online. Because if these are found to be fake or lies or falsehoods, then there are laws that can be used to penalize those who have abused that freedom of expression. Kaya po tayo may mga batas. And let me remind them too that this right, though it is provided for in our Constitution, is not an absolute right. So para lang po malinaw, to put the discussion in the context of what we want to achieve in this particular hearing, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Ayun, narinig nyo ho mga kababayan, wala na ho yung angas nila. Pumunta kayo dito. Sagutin nyo yung mga tanong namin. Matatapang lang kayo sa mga vlog nyo. Di ba? Ganyan ho sila kung bumirada dyan sa nung huling hearing. Ngayon ho, medyo kumambyo ho sila sa patras. Siguro, in-advise ho sila ng kanilang mga abogado, karapatan nilang bumanat sa social media. Kung meron silang mga fake news na ipinapakalat, pwede nyo naman silang sampahan ng kaso. Ang problema ho dito sa mga ungas na to, dito sa mga congressman na to, nagpadalos-dalos na naman ho sila. Nagpadala na naman ho sila sa kanilang mga emosyon. Kaya yan, dito
dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan ho natin ang pagtatanong nitong si Robert H. Barber sa representative ng Google Philippines diyan sa pagdinig ng TRICOM. Pakinggan ho natin. Nasupalpal ho sila dito sa sa representative ng Google. Ito ho. Put this on your shoulder for 15 minutes and watch rotator cuff pain disappear. Imagine a drug-free and Ito. The members of the committee. Mr. Chairman, just a clarification. Yes, Barber's recognized. Yes, Attorney Gonzales, would you be able to tell this committee kung how many of our vloggers or the ones that use the YouTube social media platform are able to monetize? Would you be able to tell us that? And if you can, what is the ballpark figure of the amount of the revenues that these vloggers make? Mr. Chairman, I think tens of thousands of Filipino creators are in the YouTube partnership program. And all of them are monetizing? Once you are in the YouTube partnership program, then that means that you are monetizing your content. And would you be able to tell us, give us a ballpark figure as to how much revenues do these vloggers make? I think the YouTube, Google, as a public company, is able to disclose its revenues, but I would not have the ability to give you the specific details for the I Philippines. understand, yeah. Nako, gusto nga ho talaga malaman nitong si Robert H. Barbers yung revenue ng mga vlogger na sumusweldo dito sa sa Google, no, sa YouTube, no. Yung revenue ng mga sumisweldo sa Malacanang, ayaw niyo hong malaman. Dapat to kung inaalam niyo yung sweldo ng mga yung kanilang sweldo ay nanggagaling sa Google o sa YouTube Philippines, at yan hindi galing sa politiko, galing yan doon sa kanilang pagsasalita, paglalabas ng opinyon sa social media, dapat mas tanungin ho natin yung mga individual na tumatanggap ng pera sa Malacanang para banatan ang nagdaang administrasyon. Di ho ba mas fair yung ganon? Para pares lang ho. Kasi yarin lamang na nabanggit nyo na, siguro kumbinsido na ho kayo ngayon na hindi nang gagaling sa Pogo yung perang nakukuha ng mga nagsasalitang vlogger sa social media na kung saan binabanatan kayo. Malamang sa malamang, na-realize nyo na parang mali ata tayo doon Parang mali ata tayo na ikonekta sa Pogo at saka sa illegal na pulburon nitong pagbablog nitong mga vlogger na to. Kasi mukhang decente naman yung iba nagmumura. Yung iba bumibira ng hindi natin malaman kung anong mga salita ang mga ginagamit at hindi ho tayo against doon. Karapatan ho ng bawat Panoorin niyo po yung mga punto de vista dito ni PH Update. Subaybayan niyo po yung kanyang mga nilalabas na videos. Pati po tong videos na to, tayo po ay nagpapahayag ng magandang saloobin dito. Magandang punto de vista. Okay, ganito na lang po muna. Subaybayan niyo po to. Ito po ka-upload lang ngayon. Live po ba sa page ni PH Update. So, ito po, ganito na lang muna po to. Okay.